Sino po ba ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Biblia? Ngayon, sino yan? Sino ang naglapit sa mga tao sa katwiran? Basahin natin ang aklat ng Efeso. Kung kanino natupad yan, yung paglalapit ng tao sa katwiran, unang-una na nga ang mga Israelita. Basahin natin sa 2:13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Ayun. Kaya ang naglapit ng tao sa Diyos na naganap sa Israel, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng sakripisyo, ng kanyang pangangaral, yung mga taong nalalayo sa katwiran ay nalapit sa katwiran. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yun. Si Kristo yun. Anong silangan? Silangan ng Israel. Kaya siya nung ipanganak, pinanganak siya sa Bethlehem, sa east, sa silangan ng Israel. O, kaya yung pinanggalingan niya, kung saan siya pinanganak, ay ano yun? Silangan yun. Naintindihan mo na? Siya yung naglapit ng mga tao sa katwiran. Saan nag-umpisa? Sa Israel. Kaya yung ibong mandaragit, ang trabaho doon mag-uumpisa sa Israel, hindi sa Pilipinas. Naunawaan mo, kapatid. Ngayon, alamin natin yung sinasabing tumatawag siya ng ibong mandadagit mula sa silanganan ng tao na gumagawa ng kanyang katwiran mula sa malayong lupain. Ayan. Para sa kanila, ito'y si Manalo. Pero napaka-imposible kasi ito'y magaganap. Ang gawain ng ibong mandadagit, dadagitin yung mga taong malayo sa katwiran at ilalapit sa katwiran at kaligtasan. Magaganap sa Israel. Kay liwanag ng 46:11 hanggang 13, Brother Joseph. Paano naman si Manalo yan? Basahin lang ng nagbabasa ng Biblia. Pag umabot ka lang sa 13, madi-discourage ka na, natindigan na yan si Manalo Kasi, ang gagawin ng ibong mandaragit, ilalapit yung mga tao sa katwiran, at yung kanyang kaligtasan. At, I will place salvation in Zion for Israel, my glory. Yan sinasabi sa 13. Kaya yung ibong mandaragit, magdadala ng tao sa katwiran, dadagitin yung tao, dadalhin sa katwiran, ilalapit sa katwiran, at ang kanyang gawain magaganap sa Israel. Brother Joseph. Kaya, dyan pa lang tigil na usapan hindi naman sa Israel si Manalo ng trabaho Hindi nga yata nakasilip sa Israel. Ito yung magaganap sa Israel Basahin lang uli ng dire-diretso, no? Wag lang ititigil sa gustong tigilan. Tignan lang ang konteksto. Yung tatawagin sa silanganan, maglalapit sa katwiran. Alam mo kung sino yan? Sino po? Basahin natin. Ito kasing sinabi nabanggit na ito sa silanganan, hindi naman basta tingnan mo nga yung meron ka bang available dyan na mapa ng Israel. Kasi Brother Josel, itong tinutukoy dito na tao na gumagawa ng katwiran ng Diyos magmumula sa silanganan na tinawag sa talata na ibong mandadagit o ravenous bird, ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ito'y si Haring Ciro ng Perse. Brother Joseph. Pinangalanan nga ng Diyos yung manggagaling sa silanganan na yan at ang kanyang gagawin Atin naman, basahin natin ang Isaias pa uli dun sa kalapit lang na talata, kapatid na Joseph, nasa 45 o 44:28. Na nagsasabi tungkol
kay Ciro, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Kita mo, ang gawain yan manggagaling sa Jerusalem Opo. sa Israel At yan ay si Ciro. At yan ay si Ciro. At yan ay si Ciro. Tuloy natin ang basa. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis ay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. At tinawag pati pangalan Ciro Wala naman diyang manalo. Itong tinutukoy dito na tao na gumagawa ng katwiran ng Diyos magmumula sa silanganan na tinawag sa talata na ibong mandadagit o ravenous bird, ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ito'y si Haring Ciro ng Perse. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yun. Kasi, Brother Josel, itong tinutukoy dito na tao na gumagawa ng katwiran ng Diyos magmumula sa silanganan na tinawag sa talata na ibong mandadagit o ravenous bird, ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ito'y si Haring Ciro ng Perse. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yun. Si Kristo yun. Itong tinutukoy dito na tao na gumagawa ng katwiran ng Diyos magmumula sa silanganan na tinawag sa talata na ibong mandadagit o ravenous bird, ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ayun. Kaya ang naglapit ng tao sa Diyos na naganap sa Israel, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng sakripisyo, ng kanyang pangangaral, yung mga taong nalalayo sa katwiran ay nalapit sa katwiran. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yun. Si Kristo yun. Itong tinutukoy dito na tao na gumagawa ng katwiran ng Diyos magmumula sa silanganan na tinawag sa talata na ibong mandadagit, ito'y si Haring Ciro ng Perse. Ito'y si Haring Ciro ng Perse.